Si Gerda, isang magandang babae, ay nakatira sa kanyang lola. Ang mapapangasawa niya ay nasa kabilang bahay. Ang pangalay Kay. Sa pagitan ng bahay ni Gerda at Kay ay may maliit na daanan. Sina Gerda at Kay ay nagtanim ng mapupulang rosas doon bilang tanda ng walang hanggang pagmamahalan. Laging pinag-uusapan ang kanilang kasal. Pagkatapos, araw ng taglamig, nakaupo sila sa tabi ng halamanan nang umiyak ang lola ni Gerda. Tingnan niyo! Tinitipon ng reyna ng niebe ang kanyang snowflakes! Nagmadaling tumungo sa bintana sina Gerda at Kay. Tiningnan ni Kay ang reyna ng niebe mula sa bintana at inilabas ang kanyang dila. Huwag mong gawin yan, Kay. Paano pag nakita ka niya? Sige, baka puntahan ka niya. Pagkatapos, umakyat siya sa bintana at bumalik ng kwarto niya na nasa bahay niya. Sa tabi mismo ng bahay ni Gerda. Nang gabing yon, naghahanda na si Kay sa pagtulog. Naglakad siya papuntang bintana at sumilip sa labas. Napansin niya ang kakaibang mukhang snowflake. Nakita niya ang mabilis nitong paglaki, papalaki ng papalaki. Hanggang ito'y maging ang reyna ng niebe. Hawak-hawak nito ang plato ng mga candy na ang tawag ay Turkish Delights. Hindi ito kayang tiisin ni Kay. Kumuha ng isang dakot mula sa plato. Habang katakawang isinusubo niya to, hinawakan ng babae ang kamay niya at hinila siya mula sa bintana papunta sa karwahe. At biglang umalis ang grupo ng kanyang mga kabayo. Tiyak na takot si Kay. Ngunit pinabagal ng mga kinaing candy ang kanyang pag-iisip at pangunawa. Kinaumagahan, dumating si Gerda upang bisitahin si Kay. Wala ito dito. Hinanap niya ito sa lahat ng lugar. Tumakbo sa nayon, ginalugad ito at umiyak. Nakita mo ba si Kay? Nakita mo ba ang aking si Kay? Ngunit wala kahit isa ang nakakita dito. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Huwag naman sana siyang namatay. Pakiusap, hindi sana siya namatay. Naniniwala ako na hindi. Tumingala si Gerda at nakita niya ang isang ibong maya. Kapag naghahanap kami ng pagkain, umuupo kami sa tuktok ng bubong. Nakikita namin lahat. Makikita namin siya, maliban na lang kung nahulog siya sa ilog. Tatanungin ko muna ang diwata ng ilog. Maliit na bakas ng pag-asa ang lumiwanag sa puso ni Gerda. Kung nalunod siya, alam yon ng diwata ng ilog. Kaya, pumunta siya malapit sa ilog at sumigaw. Ilog! Ilog! Dumating ba si Keiko dito? Nahulog ba siya sa malalim mong tubig at nalunod? At nagpakita ang diwata ng ilog mula sa tubig na may matamis na ngiti at sinabi, Oh, mahal kong anak. Hindi pumunta dito ang mahal mong si Kay. Ngayon huwag ka nang umiyak. Kung gayon, nasan siya? Sana nga ay alam ko. Ngunit may isang matandang bruha nakatira katabi ng pampang ko. Baka mapagbigyan ka niya. Ngunit kailangan mong mag-ingat sa kanya. Gagawin ko ang lahat para sa aking mahal. Pwede mo ba akong dalhin doon? Bakit hindi? Sumakay ka sa aking maliit na bangka at dadalhin ka ng aking mga agos sa kubo ng bruha. At naglaho na ang diwata ng ilog at sumakay si Gerda sa bangka. Ang maliit na bangka ay tinangay ng pabilis na mga agos. Pagkatapos, nakita ni Gerda ang isang munting kubo. Isang matandang babae ang uugod-ugod na lumabas. Kuba na ang matanda. At may dala-dala itong tungkod. Naglakad patungo sa gilid ng ilog ang matandang babae. Hinuli ang bangka gamit ang kanyang tungkod at hinatak papunta sa lupa. Tinulungan niya si Gerdang bumaba. At kahit natatakot si Gerda sa kakaibang matanda, determinado talaga siya na mahanap muli si Kay. Lapit ka at sabihin sa akin kung sino ka. Sinabi ni Gerda sa kanya ang lahat. Nakita mo ba ang aking si Kay? Hindi. Ngunit baka mapadaan siya dito. Pumunta sila sa loob ng kubo. May tasa na puno ng magagandang cherries sa mesa. Huwag ka nang malungkot, Gerda. Ang iyong pag-ibig ay makakahanap ng paraan. Ngayon, kainin mo na yang mga cherries. Habang kumakain si Gerda, sinuklay ng matandang babae ang buhok niya. Nang gininto ang suklay. Bumubulong habang nagsusuklay. Matagal ko nang nais ang apong katulad mo. Nakalimutan ni Gerda ang tungkol kay Kay. Dahil sa sumpang inilagay ng matanda habang sinusuklayan siya nito.
Gusto ng matandang bruha na mamalagi siya dito na parang sarili niya. Makalipas ang ilang sandali, bumulong si Gerda. Dito na ako habang buhay. Ngunit isang araw, habang nasa hardin, napansin ni Gerda ang mga pulang rosas. Nagpaalala ito kay Kay. Ang alaala ni Kay ang nagtanggal ng sumpa ng matanda at tumakbo si Gerda sa may trangkahan ng hardin. Tumakbo siya hanggang sa hindi na niya kaya at tumigil sa may tulay na bato. Maya-maya'y napapaligiran na siya ng mga trolls. Ang mga ito ay nagsilapitan at hinuli si Gerda. Mataba siya at maganda at pinapakain siya ng mga buto at pulot. Tiyak na masarap yang tikman. Maglalaro muna kami. Ibibigay niya sa akin ang kanyang guwantes at magandang damit. Isang maliit na babaeng troll na halos kasing edad na Gerda ay malungkot ang mukha na nakatingin sa kanya. Hinawakan nito ang bewang ni Gerda at sinabi, "Hindi ka nila papatayin. Poprotektahan kita." Nagtawanan ang mga trolls at nagkasundo na ibigay kay Gerda ang maliit na troll. Ipinaliwanag ni Gerda ang nangyari sa kanya, kung gaano niya kamahal si Kay at paano niya ito mahahanap. Pagkatapos nilang kumain at uminom, naglakad sila sa ilalim ng batong tulay. Sa ibabaw nito, mahigit sa 100 ibon ang nagkunwaring tulog. Nakikinig at pinanonood sila. Nakita namin si Kay! Saan? Sa karwahe ng Reyna ng Niebe! Saan sila pupunta? Sa Lapland! May kastilyo ang Reyna ng Niebe doon! Nagseryoso ang munting babaeng troll. Tumango sa kanya at sinabi, "Tutulungan kitang makuha ang mahal mo." Pumunta ang babaeng troll malapit sa kanyang alaga, isang usa. Tiningnan niya ito at sinabi, "Tatanggalin ko ang tali mo. Tatakbo ka ng mabilis at dalhin mo itong magandang babae sa kastilyo ng Reyna ng Niebe. Tulungan mo siyang hanapin si Kay." Pagkatapos, pinutol ng munting troll ang tali ng usa at si Gerda at ang usa ay palayong lumipad. Tumakbo ito hanggang makarating sa kastilyo ng Reyna ng Niebe. At doon, ibinaba niya si Gerda. Mula rito ay maglalakad ka na mag-isa. Andito lang ako pagbalik mo. Titiyakin ko na makakauwi kayo ng mahal mo ng ligtas. Naglalakad si Gerda sa labas ng matataas na kastilyong yelo ng Reyna ng Niebe. Nang biglay napapaligiran na siya ng libo-libong snowflakes na lumilipad sa paligid niya. Ito'y mga gwardya ng Reyna ng Niebe. Nagdasal si Gerda. Sobra talaga ang lamig at nakikita na niya ang sariling hininga. Lumalabas ito na parang usok mula sa bibig niya. Habang siya'y nagdadasal, padami na ng padami ang usok. Hanggang magkorteng mga munting anghel ito. Nang matapos na ni Gerda ang kanyang dasal, batalyon na ng mga munting anghel ang nakapaligid. Inatake nila ang mga snowflakes at nagsimula ang laban. Nagmadali si Gerda patungong kastilyo ng Reyna at natagpuan niya si Kay nasa loob ng mga dingding na yelo. Kay! Mahal kong Kay! Natagpuan na rin kita sa wakas! Si Kay ay halos nagyayelo na. Nangangasul na mula ulo hanggang paa dahil sa sobrang pagkahilig niya sa kending Turkish Delights. Wala na siyang nararamdaman na kahit na ano. Sa bawat oras ay pinapakain siya ng Reyna ng matamis, masama at malakas na gayuma. Niyakap siya ni Gerda. Tumulo ang mainit nitong mga luha na bumagsak sa dibdib ni Kay at tumagos sa puso niya. Tinunaw nila ang yelo na naging puso na ni Kay. Bumalik ang init ng kanyang katawan. Nakilala niya si Gerda at maligayang umiyak. Gerda, saan ka nang galing? Matagal kang nawala. Kay! Hinanap kita, mahal ko! At nahanap din kita sa wakas! At naghawakan sila. Tumatawa at umiiyak sa tuwa. Ang tapat na usa ay naghintay sa kanila. Nang paparating na ang mga ito, lumuhod siya upang makaakyat ang mga ito sa likod niya. Umuwi sa kanilang tahanan na may galak at pasasalamat, maningning ang mga mata. Di nagtagal, nagpakasal sila at namuhay ng maligaya magpakailanman. Wakas.